sa kulungan na ito. Oo. Naiintindihan ko yun. Magtiwala ka sa akin, Maria. Oo, Gonzalo. At salamat. Salamat saan? Sa pagiging mabuti mo sa akin. Sayang lang at hindi kita nakilala noon, Maria. Makinig ka, iho. Kailangan kita makausap ng seryoso, pero gusto ko maging mahinahon ka lang. Sa palagay mo ba totoong mamamatay taong iyong mama? Ayoko pong paniwalaan yun. Pero isinumpa niya at pumayag siya na maaresto at makulong nang dahil sa krimen. Oo. Siguro nga ipinatay niya ang babaeng yun, pero alam mo, iho, hindi nawawala ang pagiging nanay niya sa'yo. Siya ang tunay na nagbigay ng buhay sa'yo at nagluwal sa'yo sa mundo ang nahirapan na alang-alang sa'yo. Opo, pero nanay mo siya nandito. At dapat patawarin ang ina sa anumang kasalanan kahit pinakamasama pa. Kung ayaw mo, huwag mo siya patawarin. Pero huwag mo rin siyang isumpa dahil ang totoo, wala kang karapatan na gawin ang bagay na yun. Ay, mahal na Birhen, patawarin niyo po ako kung mali ang ginagawa ko. Pero kasi naman grabe naman talaga. Nakapatay ang babaeng yun at walang kapatawaran yun. Hindi siya mabuting tao nung ibinigay niya sa akin ang anak niya. Hindi ko kayang gawin yun kahit na mabaliw pa ako. Mama? Saan ka nang galing, iho? Diyan lang po. Palakad-lakad at nag-iisip. Pinag-iisipan ko po kasi ang mga nangyayari. Naipaalam mo na ba sa kanila na dito ka natitira? Hindi, nakalimutan ko na po pero tatawagan ko sila. Sasabihin mo na ba sa kanila na permanente ka na dito? Yun pong iniisip kong gawin. Siyempre po, kailangan ko pa rin pong bumisita sa kanila. Kina Papa, kay Lolo at Lola at sa kapatid ko. Naroon din ang mga gamit ko. Marami ka rin namang mga gamit dito, anak. Pero sige, gawin mo kung anong gusto mo. Ang mahalaga sa akin ay maging payapa ka, anak ko. Ay, mahirap po yun, Mama Agripina. Lalo na dahil sa nangyayari kay Mama. Palagi ko po siyang iniisip. Anak, kalimutan mo na siya at magsimula kang muli. Balikan mo na lang ang dati mong buhay. Yung panahon na wala ka pang maayos na tinutulugan. Yung natatrabaho ka para tulungan ako. Pinahihirapan ka lang na mama mo, iho. Mabuti pang kalimutan mo na siya. Mga 15 minutos pa lang sila naghihiwalay ng abogado niya. Gonzalo Dorantes? Oo, yun nga ang pangalan niya. Sinabi ko sa kanilang dalawa na ililipat bukas ang babae sa koreksyonal. Maaari ko bang makausap si Maria? Sige. Sasamahan kita. 20 taon. 20 taon akong mananatili sa kulungan. Malayo sa anak ko. Malayo sa pamilya. Pero titiisin ko ang sakripisyo. Para lang sa anak ko. Kahit ayaw mong maniwala, magkasama kami. At may nangyari sa aming dalawa. Maria. Bakit bumalik ka pa rito? Para makita ka. Kasasabi lang nila sa akin na ililipat ka sa correctional bukas. Nagpunta ka para ipakita kung gaano ka kasaya. Maria, sa tingin mo ba masaya ako na makita kang nahihirapan? Magagawa mo ang gusto mo habang nakakulong ako. Para saan? Ano ba, Luis Fernando? Hindi ko na kailangan pang sabihin. Alam mo na kung ano yun. Iniisip mo na naman si Soraya. Huwag mong banggitin ang pangalan niya. Ikaw ang nagbibigay ng dahilan. Ngayong nakakulong na ako, simulan mo ng diborsyo. Hindi ko gagawin yon, Maria. Kung gano'n akong gagawa, kakausapin ko ang abogado ko. Si Gonzalo Dorantes? Kahit sino, wag lang ikaw. Anong problema, Maria? Bakit ka nagagalit sa akin? Mansyon ng pamilya de la Vega? Ako to, Carlota. Opo, senyorito. Ano po yun? Nariyan ba si Papa? Wala, senyorito. Ang lolo at lola mo lang. Dahil alam mo na, nasa kulungan si Maria na taga-baryo. Ay, pwede ba makausap kahit sino sa kanila dyan? Ngayon din po, senyorito.
Hindi mo maaaring pagdudahan si Maria. Siya na mismo ang nagsabi nun. Pinakiusapan ko siya na maging tapat sa akin pero ito ang sinabi niya. Napatay ko si Calixta dahil napagkamalan kong siya si Soraya. Patawarin nawa ako ng Diyos pero marami siyang dahilan para gustuin na patayin ang ahas na yon. Pasok. Paumanhin po. Nasa linya po ng telepono si Senyorito nandito. Gusto niya makausap ang kahit sino sa inyo. Mukhang nagagalit po siya. Salamat sa iyo, Carlota. Hello, ang lolo mo ito nandito. May problema ba? Lolo? Tumawag ako para sabihin na nagpasya na po ako na dito ulit tumira kay na Mama Agripina. Mabuti pang umalis ka na, Luis Fernando. Bakit hindi mo ako sagutin? Ang gusto mong malaman kung galit ako sa'yo? Oo, galit ako sa'yo. Galit na galit ako sa'yo. Kinamumuhayan kita. Nasusuka ako sa'yo. Punong-puno ako ng kalungkutan sa kaiisip na kasama ko ang isang lalaki ng maraming taon na hindi na nahiyang lokohin pa ako pag nakatalikod ako. At ang pinakamalala pa, ipinagpalit mo pa ako sa kabila ng maraming taon na pagsasama natin sa pinakamasama nating kaaway, ang gustong sumira sa anak ko. Hindi yun totoo, Maria. Yun ang totoo, Luis Fernando. May katibayan ako kaya sinasabi ko ito. Isang kahalayan at nakakahiya. Katibayan na makikita mo rin balang araw. Ipakita mo sa akin ngayon din. Ipakita mo kung talagang may katibayan ka. Hihiwalayan mo na ba ako? Hindi. Kung ganon, kailangan mong maghintay kung gusto mong makita. Pag narinig na nila ang petition ko para sa diborsyo, ipakikita ko yon para tuluyan na tayo maghiwalay. Bakit kailangan natin maghiwalay? Tinatanong mo pa yan? Luis Fernando, huwag kang umastang walang alam. Talagang wala akong alam. Para maging malaya na ako sa taong walang dignidad. Sa lalaking pinahiya ako ng maraming beses. Hindi pa ba sapat ang mga yun? Para naman pag nakalaya na ako sa kulungan, hindi ko na kailangan pang bumalik sa'yo. Para maging malaya na ako. Totoong malaya sa buhay. At magpakasal sa iba. Bakit nga ba hindi? Oo, pwede rin naman. Siyempre, mag-aasawa na lang ulit ako. Pero kailangan ko nang mag-ingat para hindi na siya maging tulad mo. Hindi mo yan gagawin, Maria. Hindi. Dahil kung magpapakasal ka ulit, kahit isang kabaliwan na gawin ko ito, mag-aasawa rin ako muli. At yun ay kay Soraya.